Nako, heto na mga karibin natin, may mga nalungkot, may mga umiyak, mayroon pong mga naging masaya dito po sa balitang ito. Stage 4 ang katotohanan. Nako po, breaking news kapapasok lang mga kababayan, nawindang ang lahat sa fake news na may stage 4 daw si BBM. Nako, yan po ang ating aalamin sa video ito mga karibin natin, pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga, bago po natin i-play yung video, eto pasadahan muna natin itong mga nagte-trending na balita dito sa social media mga kababayan. At eto, ito pong si Jose Claire Castro. Dumepensa na naman po dito po kay President Bongbong Marcos Jr. Ayon po kasi sa kanya, namayat na si Marcos Jr. Aba, pumayat na daw. Oo, si Marcos Jr. Sa isang panayam, ipinaliwanag ni Jose Claire Castro ang dahilan sa likod ng pagbabago ng katawan ng Pangulo. Sabi niya po dito, kumbaga, sa level ng pain, maximum ang level ng kanyang pain sa diverticulitis. Ayan na. Ngayon, dahil sa nararanasan niya, ayaw niya muna nang kumain ng sobra. Kaya pala. Yan mga kabayan, yan pala yung rason. Dahil sobra-sobra ang sakit. Sa puwet. Diba? Sa puwet yan eh. Diba? Yung diverticulitis, diba? Sakit po yan. Yung mahirap, masakit daw dumumi. Diba? Dahil nga po sa nagdudugo, 'di ba? May nagdudugo daw diyan mga kaubayan, 'di ba? Wag lang natin banggitin kung ano po yung nagdudugo mga karabin natin, pero nabanggit ko na yata kanina. Anyway, parang almoranas ba 'yan, 'di ba? Pero sa loob 'di ba? Sa loob, okay? Yan po ang dahilan kung bakit namamayat ang ating presidente, mga kababayan. Kaya ba sabi kasi ni may nakita kong post ni kaya itong sino tong batikang broadcaster? Itong si Sir Jay Sonsa. Ayan, sabi niya po, bakit daw bantay sarado ng mga pulis ang St. Luke's? Ayan mga kababayan, naisugod na naman ba? Nagtatanong lang po mga karibin natin. Ito pong naging komento ng ating mga kababayan patungkol po dyan. Abang haba naman nito mga kababayan. Sabi po dito ni Risa. Ayan if someone were both undergoing surgery or serving as a president of the Philippines, their ability to perform duties would depend on their medical condition and the seriousness of the procedure. Under the 1987 Philippine Constitution, there are clear provision for this situation. Temporarily inability. For example, if the president is temporarily unavailable or unable to perform duties, for example, during surgery or recovery, the vice president takes over as acting president until the president can resume work. Ayan. Permanent. Ito naman, kanina yung temporary, ito naman yung permanent. Ito po yung katotohanan na dapat nating malaman, no? If permanent inability, if the president becomes permanently unable to serve, then the vice president officially becomes the new president. Ayan, mga kababayan, okay? During surgery, especially under anesthesia, the president cannot make decision or function fully. Ayan. So, authority is temporarily transferred to ensure the government continues to run. Once recovered, the president can resume duties. This system ensures continuity of leadership even during health-related interruption. Ayan mga kabayan. #ChatGPT. Ayan. Salamat sa iyo ChatGPT. At salamat rin dito kay Risa. Okay? Sa kanyang pagbabahagi nitong impormasyon. Napakahalaga po pala nitong kanyang kinoment mga kabayan. Coming from ChatGPT. So, ibig sabihin lang po dito mga kababayan, kung may nararamdaman ang presidente at sinusugod siya palagi sa ospital, at dapat lang na maging transparent po sila para naman makapaghanda ang taong bayan
at especially si Vice President Sara Duterte. Ayan, ano pong inyong opinion dyan mga kababayan? Just comment down below. At eto, bago po natin ipi-play yung video mga kababayan, eto, pasadahan muna natin itong si Martin Romualdez. Gusto ko lang pong i-share sa inyo. Ha? Sabi po kasi dito sa kanyang pahayag, okay? Kung wala kang tinatago, BP Sara, bakit hindi sagutin ang mga tanong? Aba, siya pa talagang nagsalita ng ganyan, ha? Okay. Patuloy. Karapatan ng taong bayan na malaman ang katotohanan. Representative Martin Romualdez. Ayan na. Naku po. Teka lang. Sino po ba yung na-mention? Opo, sino po ba yung na-mention ni Saldico na mastermind sa flood control scam? Di ba? Dapat mo rin yung sagutin. Di ba? Gusto ng taong bayan noon na ipatawag ka sana. Opo, sa investigasyon ni Senator Ping Lacson. Di ba? Sa Blue Ribbon Committee. Okay. Pero inisnab mo lang yung BRC mga kababayan. Di ba? Hindi niya sinagot yung mga katanungan ng taong bayan. Pumunta siya sa ICI dahil alam niya kaalyado niya po yung ICI. Di ba? At ngayon naman po kinakasuhan po siya ng ombudsman at sinasabi niya ngayon mga kababayan, I will cooperate, sabi niya. Oo, makikipagtulungan siya sa investigasyon ng ICI patungkol sa kanya. Ay ng ombudsman, okay? Ngayon, sino po bang ombudsman? Mukhang naglulukuhan lang tayo dito. Malamang, di ba? Ia-acquit ka niyan. Ia-acquit ka niyan ni Ombudsman Boying Remulla, si Boying pa. Di ba? Ayan mga karabin natin Si Romualdez po ang nagtatanong niyan kay BP Sara. No? Patungkol siguro ito sa impeachment. Di ba? Sagutin daw yung mga tanong. Yung mga fabricated questions na ginawa ng House of Representatives, especially this House Committee on Injustice. Diba? Injustice na kasi walang justice na makukuha dyan si BP Sara. Diba? Ito po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito, nilihis at nagtuturo ng ibang tao ang haring buhaya ng Pilipinas. Aba, totoo nga. Diba? Bakit nagtuturo ka, Romualdez? Bago mo pakialaman ang problema ng iba, yung problema mo muna. Diba? Hindi mo pa nga nasasagot sa taong bayan eh. Yeah? Ito sabi po ni Remel sa tabak. People power lang ang solusyon para mag-step down ang lahat ng mga tiwaling opisyal sa gobyerno. Nako po. Totoo rin naman, di ba? Trilyon sa flood control nasaan na ba't walang nakulong, no? Oo nga no? Actually, pasalamat nga tayo dito kay Atty. Baligod mga kabayan. Even though na-divert nila yung atensyon ng taong bayan, no? Na-divert nila no? Dito po sa oil crisis, no? Dito po sa impeachment ni BP Sara, na-divert na po nila yung deliveries ng maleta. Pero still, ito pong si Atty. Baligod ay naglalabas ng mga ebidensya, no? Mga video. 2 video na po mga kabayan ang nilabas. Yung unang video po ay yung nagbibilang ng mga maleta. Yung pangalawang video mga kabayan, yung share ko po kanina, no? Yung paghahakot naman po ng maleta galing sa chopper papunta po sa isang bulletproof SUV mga kabayan, no? Talagang may special treatment doon sa mga maleta. Hindi natin alam, no? Ay alam na natin, syempre, pero what I'm trying to point out dito, yung laman po ng maleta. Kung gaano ka special treatment yung binibigay nila, ganun din siguro ka-importante yung mga laman ng maletang yun, mga kababayan. Parang ang tawag dito, nandito sa lugi pa, ano ba? Kung ikukumpara mo sa treatment ng BP ng Pilipinas ngayon, mas matindi pa yung treatment na ibinigay nila. Special treatment na ibinigay nila doon po sa mga maletang yun, mga kababayan. Okay? Sabi naman po dito, Crocodile the Cockroach. Crocodile the Cockroach. Not Sara fanatic too, but a battle of less evil is the game. Oo nga. Tambaluslos na buhaya, not in the House of Representatives that BP will be tried. But in the Senate as impeachment court.
Kaya submit the complaint in the plenary para ma-submit sa Senate. Yun, di ba? Tapusin nyo na yan. Huwag nyo nang patagalin, no? Ang tagal na yan, no? Karapatan ng taong bayan na malaman kung nasaan ang bilyon, ba? 3 bilyon ito, hindi, trilyon na yan, trilyon. Na pondo ng maanumalyang flood control. Okay? So, ayan mga kababayan, ang comment ng ating mga karibin natin, no? Pero marami pa pong nagko-comment, hindi na natin kayang basahin at most of the comments at nagsasabi nga sila, no? Na about sa flood control. Sagutin mo, Romualdez, di ba? Sagutin mo na. Ayan mga kababayan, ano po ang inyong opinion patungkol dyan? Just comment down below. Eto, pasadahan na po natin yung video. Pasok. Na mga putang ina. Kakaloka. So ito, panoorin din natin. NBI, no? Itong kumakalat na fake news na stage 4 na raw. Itong bangag na ito. Ano ba ang katotohanan nito? Panoorin natin. Politika lang ang nakikita ang motibo ng NBI sa pagpapakalat ng balitang may sakit umano ang Pangulo. Ayon din sa ahensya, tinutugis na nila ang fake news peddlers. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve. Iniimbestigahan na ng NBI ang mga posibleng nasa likod ng mga kumalat na social media post tungkol sa umano'y sakit ni PBBM. Ito ay matapos sabihin ng palasyo nitong Lunes na fake news at walang basihan ang mga ito, kasabay ng apilang huwag magbabiktima sa ganitong klaseng mga kwento. Isa lang ang tinukoy ni NBI Director Melvin Matibag na motibo sa paglutang ng panibagong naratibo laban sa Pangulo. Wala namang ibang magiging natin dyan, magiging conclusion kundi that is all parts of the political game ng mga nagnanais na hindi maganda sa posisyon ng ating Pangulo. We are conducting the investigation already and if necessary yung mga charges should be filed also po. Noong Pebrero, una nang sinampahan ng reklamo. So yun mga kababayan, uma-action na, di ba? Uma-action na po si NBI Matibag. Si Matibag din po mga kababayan ang question dito sa, di ba? Siya rin po ang humawak sa sa 18 ex-soldiers natin, di ba? Tapos di ba, mayroong problema dyan, okay? Ngayon, dito naman si Matibag ulit mga kababayan, uma-action ulit dito sa news na ito, fake news di umano mga karibin natin. Pero, di ba, kasi ito kasing nangyayari mga kababayan, sa bawat may lumalabas na balitang, na ospital na si President Bongbong Marcos Jr., no? Okay, may lumalabas na ganyang mga balita, eto, mga throwback po ang mga throwback po yung mga pinapalabas ng PCO, no? Biruin niyo yung, di ba, yung nakaraan lang. Itong kahapon lang, di ba? Nagpalabas po sila na buhay si Enrile. Biruin mo yun, yung mga ganun pa, di ba? Kaya maghihinala ka, nasa ba talagang Pangulo? Bakit ito yung footage na ipinakita nila sa taong bayan, buhay pa si Enrile. Tapos nag-post nag-post si First Lady Lisa nung Easter Sunday, mga kababayan. Throwback ulit mga kababayan, bakit? Mataba pa si si PBBM ang taba pa doon. Di ba? Kaya masasabi mo talaga, di ba na, teka lang, nasaan ba talagang presidente? Bakit mga throwback footage, mga throwback picture po ang kanilang pinapalabas? Di ba? Dapat nga, eto para mawala po yung iniisip ng taong bayan na ang Pangulo talaga ay nasa ospital or something saan man, no? Dapat kapag may mga ganitong issue na lumalabas, magla-live ang Pangulo. Mag-live kayo. Kung hindi yung PCO Secler kasama si President Bongbong Marcos Jr., live talaga. Pakita nyo na, buhay na buhay ako. Ganun lang yun eh. Ganun lang yung labanan ng mga ganito. Diba? Ganun lang labanan ang mga ganitong fake news kung totoo man yung sinasabi ninyo. Diba? Cyber libel ng NBI ang dating broadcaster na si Jay Sonza at vlogger na si Jeffrey Celis o mas kilala bilang Ka Eric dahil sa umano'y pagpapakalat ng peking medical records ni PBBM. Sinundan naman ito ng pagreklamo kay Jack Argota, isa rin social media personality sa parehong asunto na may dagdag pang unlawful publication. Tiniyak naman ni Matibag na dadaan sa due process ang panibagong investigasyon. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Sa akin dito, comment ko dito, pwede namang palipasin lang nila yan. Kung hindi totoo, bakit affected? Yun lang. Correct, di ba? Kung hindi totoo, bakit kayo affected, di ba? At saka marami namang paraan para pasinungalingan ito, no? Maraming paraan para pasinungalingan yan. Isang live lang ninyo.
talo nyo lahat ng mga vloggers, di ba? Kaso wala eh. Di ba? Wala kayong ginagawa patungkol dyan. Kaya, nako. Aking tanong ha. Kung hindi totoo, manahimik kayo, di ba? Hayaan ninyo na itong mga nagpapakalat ng fake news ay mapahiya sila sa sarili nilang post. Bakit kailangan nyo pang kasuhan, di ba? Alam nyo naman ang social media, ganyan talaga eh. Marami talagang fake news yan eh. Kayo nga mismo, nagpa-fake news nga kayo eh. Ang sa akin ba, talagang inuuna pa ninyo talaga yung tutugisin ninyo, tinutuntunan ninyo kung sino yung nagpe-fake news. Lahat naman siguro ng kulay, DDS, loyalista. Alam nyo, tigilan nyo na lang yung mga fake news na yan. Kasi sinasabi nyo lang na fake news pag kalaban nyo eh. No? Pag hindi nyo kalaban, nagsabi ng kasinungalingan, wala naman kayong sinasabing fake news, di ba? Even mainstream media. No? Even mainstream media. Nagkakaroon talaga ng mga fake news. Bakit? Tapos ngayon, vloggers lang, sokmed lang, sabi ni Clustero. Mas ano naman kayo, mas mataas naman ang quality ninyo kaysa sa mga sokmed na yan. Di ba? Yung mainstream media. Pero, number 1 pong nagpapakalat ng fake news si Castro. Di ba? Bakit hindi na i-NBI ito? Di ba? Hindi nirereklamo sa NBI. Kasi, freedom of the press yan eh. Diba? Freedom of expression. Lalo na si Castro kasi dapat nga hindi nga nagpapakalat ng si Castro eh. Ng fake news, 'di ba? Kasi magkaiba po kasi ang nandiyan ka sa PCO, no? Kaysa na sa social media ka lang, 'di ba? Mas malaki po ang responsibilidad na nakaatang kay Castro. Kaya wag siyang magsinungaling, 'di ba? Anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? Just comment down below at syempre, huwag mong kalimutang i-like, i-share na rin po ang video nito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.